Ang asawa ko ay engineer. 10 taon na kami nagsasama at may 2 kaming anak. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Michelle. May kabit ang asawa ko. Oo, masakit para sa akin na malaman na niloloko ako ng asawa ko. Noong una ay puro hinala lang ako. Pero isang araw tumunog ang cellphone niya habang siya ay naliligo sa banyo. Hindi ko mabuksan pero nag-pop up sa notification niya. Bertong Calvo ang pangalan pero ang message sa umpisa ay may honey. Naguguluhan ako kung bakit honey ang tawag ng Bertong Calvo sa kaniya. Daddy, ay may nag-text sa'yo, nakalagay dito, ay Bertong Calvo. Sabi ko sa asawa ko, Ako si paring Berto yan. Magkikita daw kami mamaya. Baka gabihin ako mami ha? hindi ako mapalagay dahil hindi ako naniniwala na lalaki si Bertong Calvo. Nilagyan ko ng polvo ang cellphone niya para malaman ko ang kaniyang password sa cellphone. Hayon nga, bumakat sa screen ang password niya. Sa makatuwid, nakuha ko password ng cellphone niya. Ginabi ng uwi ang asawa ko dahil nagkita sila ni Berto daw. Pagkahiga niya sa kama ay agad naman siyang nakatulog. Binuksan ko ang cellphone at tama nga ang password na nakuha ko. Nabasa ko ang convo nila ni Bertong Calvo. Good night honey, I love you, sabi ni Bertong Calvo. Good night honey ko. Huwag ka na mag-text at baka mabasa ng asawa ko. Nanggagalayti ako sa galit pero naisip ko, kung uunahin ko ang galit ko ay baka lalo lang ako hiwalayan ng asawa ko. Sa totoo lang, wala kasi akong trabaho pero madiskarte ako. Magaling akong kumita ng pera dahil magtapos ako ng business management at hindi naman nagpapabaya ang asawa ko pagdating sa pera sa amin ng mga anak ko. Kung hiwalayan ko ang asawa ko, para na ring hinayaan ko. Silang dalawa na magsaya, di ba? Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko ang number ni Bertong Calvo at nagkunyari akong ahente ng kondo. Hello? Sino ito? Ako po pala si Mrs. Galvin. Ibinigay kasi ng kaibigan nyo ang number na ito para kukuha ng isang kondo. Gusto ko sana magkita tayo. Miss, ano nga pala ang pwedeng itawag ko sa inyo? Actually may magababayad po ng kondo para sa inyo. Wala po kayong gagastusin. Isang engineer daw po ang magbayad, ayaw po ipasabi ang name. Pagkukunyari ko sa kaniya. Ay, talaga ba? Ang sweet talaga niya. Actually, kilala ko na siya ha. Boyfriend ko siya. Talaga namang may pa-surprised. Surprised pa! Ang honey ko! At kahit nang gigil ay nagkunyari akong kalmado. Miss, pwede ko bang makuha ang full name nyo? Sabi ko sa kanya. At kung maaari po ay magkita tayo tomorrow para sa mga pagpipilian mo na unit? At ibinigay nga niya ang buong pangalan niya. Siya daw si Freya, isang secretary ng boss ng aking asawa. Ngayong alam ko na ang buong pagkataon niya ay sa susunod na step naman ang gagawin ko. Nagkita nga kami sa isang condo building. Hindi ako nagpakita, nakiusap ako sa kaibigan ko na ahente na siya ang mag-assist kay Freya. Ma'am, anong masasabi niyo sa mga unit namin? May napili na po ba kayo? Yung unit 102 sa 3rd floor, gusto ko iyon. Kasi kita ko ang swimming pool. Okay ma'am, copy po. Pakipirma na lang po sa mga papeles. Ang transaction na iyon ay Xerox lamang upang makita ng asawa ko na si Freya nga ang nagpabili ng kondo sa isang mamahalin na condo building. Ipinadala na nga ni Alice ang mga kopya ng papers na sa katunayan ay ang kumuha si Freya at siya ang in charge sa bills. In short, siya ang co-maker. Walang nagawa ang asawa ko kundi magbayad sa ibinigay namin na bank account. Ang hindi alam nila na ang original na nakapangalan sa kondo ay ako. Kaya sa akin napunta ang unit na napili ni Freya. Kinabukasan ay nagpunta ako sa kondo dahil nalaman ko na usapan ng asawa ko at ng kabit niya na bibinyagan nila ang bagong kondo daw ni Freya. Pagpasok nila sa kondo, nakita nila ako na nakaupo sa sofa at nagkakape. Oh, hi! Bati ko sa kanila! Mami, anong ginagawa mo dito? Honey? Sino siya? At bakit nandito siya sa loob ng kondo ko? Excuse me, akin ang kondo na ito? Heto ang papeles na katunayan na binayaran ng asawa ko ang kondo na ito para sa akin. Asawa ko, narinig mo? Ha! Hindi ito maaari! Niloko mo ako! Akala ko ba sa akin mo ibibigay ang kondo na ito? Manloloko ka! Ano ngayon ang pakiramdam ng naloko ha? Freya, minsan lumugar ka. Sayang ang pagkababae mo kung igugugol mo lang sa lalaking may asawa. Mag-isip ka? Ako kahit magpakasawa kayong dalawa ay hinding-hindi ako makikipaghiwalay sa asawa ko.
Alalahanin mo, kaya kong bawiin lahat ng ibinigay niya sa iyo dahil ako ang legal. Ikaw, asawa ko, anong plano mo? Anytime ay pwede kong kunin ang kopya ng CCTV sa kondo na ito. Malakas na evidence sa pangangabit mo. Pwede kitang kasuhan kung gugustuhin ko. Ming Freya, tapusin na natin ito. Asawa ko pa rin ang pipiliin ko. Ayong sa atin ay fling-fling lang yon. Alam mo na, dala lang ng kalokohan ng isang lalaki. Hindi ako seryoso sa'yo. Galit na nga na umalis si Freya sa kondo. Humingi ng tawad ang asawa ko. Sinabihan ko na lang siya, sa susunod na uulitin pa niya iyon ay ang isang luxury car naman ang babayaran niya.